Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay ika-31 ng linggo sa karaniwang panahon. Ang punong tagapagdiwang ay si Father Judy Banyes, SVD. Makiisa po tayong lahat sa Mission Mass. Tayo nagkakatipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mga kapatid, upang tayo'y marapat gumanap sa pagdiriwang nito, tayo po'y manahimik, humingi ng kapatawaran ng Panginoon at humingi ng kanyang pagbabasbas upang tayo maging marapat gumanap sa pagdiriwang na banal na pasasalamat. Tayong lahat inaamin ko. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa paghahanda nating magdiwang ng mga banal na misteryo, alalahanin natin ang ating mga kasalanan at pababayaan. At para sa ating pagiging sanhi ng iskandalo at paghihina ng loob ng ating kapwa, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa mga pagkukulang natin sa mga kahinaan ng ating pananampalataya at mga pangako ng tayo'y binyagan, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Para sa pagkakataong ginamit natin ang mga kasalanan at pagkukulang ng ating mga pinuno bilang pagmamatuwid sa ating sariling mga pagkakasala, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinahulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Hesukristo, ang kataas-taasan kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong ibinibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mong ang iyong mga pangako ay aming mapapakinabangan ayon sa parang iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakiyas. Sinasabi ng makapangyarihang Panginoon, ako'y isang haring dakila at kinatatakutan ng lahat ng bansa. At ngayon, mga saserdote, narito ang utos ko sa inyo. Parangalan nyo ang aking pangalan sa pamamagitan ng inyong mga gawa. Sabi ng makapangyarihang Panginoon, pag hindi ninyo pinakinggan ang sinasabi ko, kayo'y aking susumpain. Subalit lumihis kayo sa daang matuwid, kayong mga saserdote. Dahil sa inyong turo, marami ang nabulid sa kasamaan. Sumira kayo sa ating tipan, sabi ng makapangyarihang Panginoon. Kaya, hahayaan kong kamuhian kayo ng mga Israelita sapagkat hindi ninyo sinusunod ang aking bilin at hindi pantay-pantay ang inyong pagtuturo. Hindi ba iisa ang ating Ama at ito'y ang iisang Diyos na lumalang sa atin? Kung gayoy, bakit sumisira tayo sa pangako sa isa't isa? At bakit winawalang kabuluhan natin ang kasunduan ng Diyos at ng ating mga magulang? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan,
Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. O Panginoon ko, ang pagmamataas, tinalikdan ko na at iniwang ganap. Ang mga gawain na magpapatanyag, iniwan ko na rin, di ko na hinangad. Tugon, Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. mapayapa ako at nasisiyahan, tulad niyong sanggol sa bisig ni inay. Tugon, Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. kaya mula ngayon, ikaw o Israel, sa iyong Panginoon magtiwalang tambing. Tugon, Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. ikalawang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, naging magiliw kami sa inyo tulad ng isang mapagkalingang ina sa kanyang mga anak. Dahil sa laki ng aking pagmamahal sa inyo, itinalaga namin ang aming sarili sa pangangaral sa inyo ng mabuting balita. Hindi lamang iyan, pati na aming buhay ay ihahandog namin kung kakailanganin. Lubusan namin kayong napamahal sa amin. Tiyak na natatandaan pa inyo, mga kapatid, kung paano kami gumawa at nagpagala araw-gabi para hindi kami maging pasanin ni numan, samantalang ipinahayag namin sa inyo ang mabuting balita. Ito pa ang lagi naming ipinagpapasalamat sa Diyos nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita. Tinanggap ninyo ito bilang tunay na salita ng Diyos at hindi ng tao. Ano pat ang bisa nito'y nakikita sa buhay niyong mga sumasampalataya? Ang salita ng Diyos. Aleluya, aleluya, tayo'y may iisang Ama, sa guro nating iisa, si Kristo na anak niya. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga eskriba at mga pariseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigay sila ng mabibigat na dalahin at ipinapasan sa mga tao, ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila ay ang mga upuang pangdangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila ay pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagpaturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Isang mapagpalang linggo po sa inyong lahat. Nandirito na po tayo sa ika-31 linggo sa karaniwang panahon. Sa ngalan po ni Father Jerome, ako po si Father Judy, na ngayon ay pansamantalang humalili sa kanya dahil siya po ay nakabakasyon. Kaya nais kong magpapasalamat. Una ay magpapasalamat dito sa pagkakataon na to na naging kabahagi, naging kaagapay ninyo, naging katuwang ninyo dito sa
papalaganap ng salita ng Diyos. Mga kapatid, katatapos lang ng ating barangay elections at saka sangguniang kabataan. Nanalo ba ang inyong mga binoto? Harinawa, nanalo sila. Ano ho? Bakit kamo? Dahil siguro sa inyong pananampalataya, sa inyong paniniwala sa kanila, at sa inyong mabuting pag-iisip, paggawa ng mabuting desisyon na sila'y iluluklok, sana maaaninag nyo ang magandang kinabukasan ng leader ng inyong komunidad. Bakit ko po sinasabi sa inyo ito? Dahil nakikita natin, narinig natin sa mga pagbasa ngayon, ang kahalagahan ng pagbibigyan tayo ng isang pagkakataon na mamamahala or authority. Anong diferensya ng authority sa makamundo at sa mundo ng ating pananampalataya? Masasabi natin na ang authority, ang pamumuno, ang pagbibigyan ng isang responsibilidad sa makamundo ay tinatawag nating self-promotion. Tatakbo ako dahil malaki ang matatanggap ng pagiging isang barangay captain. Tatakbo ako bilang isang skate chairman dahil malalaki ang aking matatanggap. It is a self-promotion, self-aggrandizement na may pawang hindi lang tinatawag nating angking talino, kundi kagustuhan nila. Pero kapag titingnan natin sa makamundo at sa mundo ng ating Panginoon, ang pagbibigay ng isang pagkakataon na mamuno ay nag-iisip para sa karamihan, hindi sa kanyang pansarili lamang. Good for everyone. It is for the common good. Hindi lang sa iisa, bagos sa nakakarami. Lahat, mayaman man o mahirap, matalino ka man o mangmang, lahat ay pagsisilbihan para sa ikauunlad ng isang komunidad. Yan ang tunay na tinatawag nating pamumuno. Kasi nga, ang kahalagahan, ang kagandahan ng pamumuno, narinig din natin dito sa ating mga pagbasa. Ang lifestyle mga eskriba at sa mga Pariseo, yung para sa they were striving to be powerful. Dapat kami ay mga malalakas. Dapat kami ay laging sunod-sunuran lang ng mga sinusunod ng mga tao. Powerful, popular, at dapat nakaluklok kami sa isang napakagandang lugar. Yan ang para sa kanila, sa kanang perspektibo ng authority. Pero anong perspektibo ng authority ng Panginoon? Tahimik, nakabalot lamang, hindi nakikita, pero nararamdaman ang presensya ng tunay na nagsisilbi. Tingnan natin, yung tinatawag nating servant leadership. Nakita natin yan, natutunan natin yan, narinig natin yan sa PCP2 na sa ngalan ni Kristo, He embodied a servant leadership. Kaya nga si Kristo mismo ay hindi pumarine sa mundo upang pagsilbihan, bagkus siya ay magsisilbi na walang iniisip, na walang pag-iimbot, bagkus ibibigay niya lahat. Kaya dito ngayon sa ating pagtitipon, dito natin magre-reflect, pagtuunan ng pansin kung ano ang ibig sabihin ng mabuting pamumuno. Sa unang pagbasa, narinig natin sa unang pagbasa na sana ang isang leader, isang huwaram sa salita at sa gawa. Nakikita hindi lamang at hindi lang naririnig sa pananalita ng isang leader, bagkus isinasabuhay niya kung ano ang kanyang itinuturo. Kaya saludo po ako sa mga leaders natin, whether in the public, in the church, in the community, o sa loob ng inyong paaralan.
maganda, makikibahagi sa kapwa niya, maganda ang kanyang pananalita, at hindi lamang doon, nakikita din doon sa kanyang gawa. Superior namin, probinsya superior namin, hindi naghahangad ng magagarang sasakyan. Napakapayak at simple ang sasakyan. Pero kung tayo ay makamundo, gusto natin maganda ang ating sasakyan. Dapat lahat ng ating isuso may brand. Pero ang brand sa pagiging isang pamumuno ay may malaking puso na nagsisilbi na walang pag-iimbot sa kanyang kapwa. Yan ang hamon po para sa atin na tinawag na maging isang mabuting pamumuno. Ang pangalawang pagbasa, binabanggit doon ang tunay na liderato. Sumusunod sa kagustuhan ng Diyos. Tingnan mo si San Pablo, napakaganda ang kanyang relasyon sa mga taga-Thessalonica. Pinupuri niya, hindi naman sinasamba, bagkus kung anong nakikita niya sa mga Thessalonica, yun din ang gusto niyang mangyayari din sa buhay natin. Na kung anong ating pinapakita, ay yun din ang ubod na nakikita din sa mga tao. Hindi lang panlabas na panakikita, bagkus kung anong merong laman tayo dito sa kaloob-looban ng ating buhay. Ngayon, sa ating ebanghelyo, napakaganda dahil ang mabuting namumuno ay hindi yaong tutularan, yaong mga externalities na sinasabuhay ng mga eskribas at ang mga Pariseo. Bagkus, tularan natin si Kristo. Siya ang mukha ng tunay na nagsisilbi. Wala siyang ikinukubli, wala siyang itinatago, ibinigay niya ang buong pagmamahal sa pamamagitan ng kanyang pagsisilbi sa kanyang kapwa. Kaya tayo rin na naririto ngayon, tayo ngayon ay nakikinig, hindi lang nakaupo, bagkus isang hamon din po para sa atin na sana huwaran tayo, maging altruistic ang ating pag-iisip, ang ating pakikitungo sa ating kapwa, at higit sa lahat, selfless ang pagsisilbi natin sa ating kapwa. Dahil dyan nababatay ang tunay na paglilingkod. Si Kristo ang tinatawag nating mukha ng tunay na naglilingkod. At harinawa sa buhay pananampalataya natin, doon din natin nababatay, doon din natin isasabuhay si Kristo, kung paano tayo naging Christ-like in our approach to leadership. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tayo ngayon ay papahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ko Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, ng may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa nang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pinaalalahanan ng mga pagbasa ngayon ang ating mga pinunong maging mapagpakumbaba at tapat sa kanilang mga tungkulin.
Ang mga ito rin ay paalala sa ating magdasal para sa kanila upang sila'y tumupad sa inaasahan natin sa kanila. Gayon din sa inaasahan sa kanila ng Diyos. Alalahanin natin ito habang nananalangin tayo at sa bawat po panalangin ang ating pong itutugon. Panginoong Hesus, dinggin mo kami. Para sa buong pamayanan ng mga binyagan, nawa patuloy silang mamuhay bilang mga tunay na Kristiyano kahit na ilan sa mga pinuno'y nagpapabaya sa kanilang asal. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa at ibang pinuno ng simbahan, nawa patuloy silang maging inspirasyon sa lahat ng sumasampalataya sa pamamagitan ng kanilang turo at mabuting halimbawa. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, dinggin mo kami. Para sa lahat ng magulang, nagtuturo ng relihiyon, mga katikista at pinuno ng mga komunidad, nawa manguna silang magsabuhay ng kanilang itinuturo sa kanilang mga anak, estudyante at mga miyembro. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, dinggin mo kami. Para sa mga naghahangad magtamo ng mga pribilehiyo at karangalan, nawa pangunahin nilang pagtuunan tuwina ay ang lalong ikabubuti ng mga taong inihabilin sa kanila sa halip ng sarili nilang kapakanan. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, dinggin mo kami. Para sa ating pamayanan, nawa maging kaisa tayo ng ating mga pinuno sa puso't diwa at sa gayoy maging pampalago sa ating lipunang pambayan. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, dinggin mo kami. Atin din isama sa ating panalangin ang nagpapasalamat na sina Joyce Liamas and family, Colin, Marco and Clarice, Charis, Joseph and Julian Reyes, Nacionales family, Juju Manley, Linda Arenas and family, former Senator Manny Villar and family, KKKW family. Sent special intentions, Nina Edward Brocklehurst and family, Jacoba de Vera. At atin din po isama sa panalangin ang ating mga kapatid na mga yumao. Mark Anthony Llamas, Venancio and Loreto Sadam, Felisa and Urbano Arenas, Eleanor Nera Alcalde, Ana Rosal, Esteban and Dolores Arenas, Eufemia Manley, Lucia Absalom, Sonia, Esther, Rolando de Chavez, Ricardo Austria, Pablo, Apollo, Juan, Tudoro, Jaime Johnson, Potenciana Katapang, Benjamin Almontes Jr., Simplicia Rosalina Marcelina Rosa Narcisa, Gina Tumagam, Caroline Cadelina, Rey de los Reyes, Brent Matthew Abejero, Nenita Marquez at Teodoro Marquez. Hinihiling namin ito sa matamis mong pangalan. Amen. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maialay. Mula sa lupa't bunga ng aming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maialay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin ito ay maging dalisay nawa at maging banal sa pakikinabang namin sa iyong awang dakila. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamat natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinatalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kami makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawat ng papuro sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinag-iisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya mga alagad at sinabing, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabing, "Tanggapin ninyong ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Onesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kabiyak, kaisa ng apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin
namin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigyan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Jesus, siyang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. El cuerpo, la sangre de Cristo, nos guardan a la vida eterna. Amen. Kami ay iyong turuan sa landasing patunguhan, sa buhay na hahantungan. Sa harap mo'y makakamtan ang lubos na kagalakan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang upang sa aming pagsasalo, maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa inyong lahat na naririto ngayon, maraming salamat. At sa mga
participate din sa ating live streaming. Maraming salamat din po sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagsuporta ng Conversation with Father Jerome. Ay mangyari po lamang na i-click ninyo ang nakasulat dyan sa kanyang Facebook account at sa YouTube. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.